Ang tatlong mananahi. Noong unang panahon, may isang babaeng naghahabi na nakatira sa maliit na kubuhan kasama ang anak niyang nagngangalang Nora. Habang ang babae ay naghahabi buong araw, si Nora ay di siya tinutulungan. Ikinainis ni Nora ang tunog ng umiikot na makina pero gustong-gusto niyang magpinta. Iniisip ng kanyang ina na nagsasayang siya ng oras sa pagpinta. Nora! Nora! Anak, anong ginagawa mo? Tulungan mo akong maghabi. Sandali lang, Inay. Tinatapos ko lang ang pinipinta ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na nagsasayang ka lang ng oras sa pagpipinta? Wala ka bang simpatsya para sa akin? Naghahabi ako buong araw para magkaroon tayo ng panggastos at ang ginagawa mo lang ay magsayang ng iyong oras sa ganito. Pero Inay, ang ipinipinta ko ay para sa kasero. Sabi niya ibabayaran niya ako ng malaking halaga para dito. Wala yang kwenta. Siguro makakabenta ka ng isa o dalawa sa mayayamang tao. Ilang taong ganun ang nandito sa kaharian natin. Pero kailangan ng lahat ang tela. Kaya maraming tao ang bibili nito sa atin. Kaya magsimula ka ng maghabi. Lumabas ka ngayon din. Halos araw-araw nangyayari ito sa kanila. Uupo si Nora upang magpinta at ang nanay niya ay babawalan siya. Isang araw, lumabis ang galit ng kanyang ina at tinapon niya ang mga pintura at brush ni Nora. Naupo sa hardin si Nora at umiyak. Nagkataon naman na dumadaan ang karwahe ng reyna habang nakaupo siya doon. Nang makita niyang umiiyak si Nora, pinatigil niya ang kanyang karwahe sa harap ng bahay ng babaeng naghahabi. Kutsero, hinto! Tigilan mo yung pag-iyak mo! Ito ba ang kamahalan? Ang reyna mismo? Magandang araw, kamahalan. Magandang araw din. Siya ba ang anak mo? Opo. Magandang araw, kamahalan. Magandang araw. Napakaganda mong dalaga. Salamat, kamahalan. Bakit siya umiiyak? Ano problema? Anong masasabi mo, kamahalan? Napakasipag ng anak kong ito. Gusto niyang maghabi ng maghabi. Sinasabihan ko ngang magpahinga siya pero hindi siya nakikinig. Inay? Nang pinilit ko siyang magpahinga, nagsimula siyang umiyak. Isa akong mahirap na babae, kamahalan. Saan ako makakakuha ng sinulid para makapaghabi pa siya at maging masaya? Masaya akong makakita ng isang napakasipag na babae sa kahariang ito. Bakit di mo pasamahin ang magandang anak mo sa akin? Gustong-gusto ko ng huni ng makina. At napakarami kong sinulid doon sa aking palasyo. Kapag napuno niya ang 3 kwarto ng mga gawa niya, ipapakasal ko siya sa aking panganay. Isang karangalan po ito para sa isang mahirap na tagahabing katulad ko, kamahalan. Salamat. Pero, Inay... Huwag kang mag-alala sa akin, mahal kong anak. Hindi pa naman ako ganoon katanda. Kaya ko ang sarili ko. Pumunta ka sa palasyo. Gayong ang reyna mismo ang nagsabi na isasama ka niya. Papunta roon sa palasyo. Sige na. Kaya kinailangang sumama ni Nora sa reyna papunta sa palasyo. Dinala ng reyna si Nora sa 3 kwarto na puno ng pinakamagandang bulak na nakita niya sa buhay niya. Sinabi ng reyna sa kanya, magpahinga ka ngayon, ngunit kailangan mong habiin ang mga bulak na ito sa lalong madaling panahon. Opo, kamahalan. Nalula si Nora pagkatapos makita ang lahat ng bulak. Hindi niya alam ang gagawin dito. Lumipas ang buong araw na nakatitig lang siya sa mga bulak. Kinabukasan, nagulat ang reyna at wala pa siyang nagawa. Hindi ka pa nagsisimulang maghabi, Nora? Patawad, kamahalan, pero nangungulila ako ng labis dito sa inyo at hindi ko kayang gumawa ng kahit ano. Pasensya na kayo. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala.
Huwag kang magmadali. Umalis ang Reyna, pero si Nora ay nag-aalala na. Hindi naman talaga siya marunong maghabi ng mga bulak na ito at di niya ito gustong gawin. Gusto niyang sabihin sa Reyna ang totoo na hindi niya gusto ang maghabi. Pero nag-aalala siya na parusahan ng Reyna dahil nagsinungaling ang kanyang ina. Labis ang naging pag-aalala ni Nora at nagsimula siyang umiyak. Nang biglang may narinig siyang mga yabag. May 3 babaeng naglalakad patungo sa kanya. Sino kayo? Saan kayo nanggaling? Hindi na importante kung sino kami o kung saan kami nanggaling. Ang importante ang gagawin namin dito ngayon. At narito kami para tulungan ka, Iha, kung papayag ka. Tulungan ako? Paano? Alam namin na hindi mo gustong maghabi, kaya kami ang maghahabi ng mga bulak na ito para sa'yo. Talaga? Maraming salamat. Paano ko masusuklian ang inyong kabaitan? Isang bagay lang ang gusto namin. Hindi siya papayag. Masyado tayong pangit. Ano bang iniisip natin? Tara na, maghabi na lang tayo ng bulak at umalis na. Pero... Ano ba yun? Anong gusto nyo? Sabihin nyo. Pag hinabi namin ng mga bulaklak, nangangako ka bang imbitahan kami sa iyong kasal? At ipakilala kami sa mga bisita doon bilang mga tiyahin mo? Hindi niya gagawin yon. Tingnan mo, magang-maga ang mga hinlalaki ng ating mga paa. Mga pangit at malalabong mga mata na halos di na makakita. At mas pangit at nakakatakot na mga labi. Hindi niya tayo iimbitahan lalo na sa harap ng maharlik ang pamilya. Masyado tayong pangit. Tama ka. Siyempre naman, iimbitahan ko kayo. At sinong nagsabing pangit kayo? Tinutulungan niyo ako sa oras ng aking pangangailangan. Mas mahalaga yun sa lahat ng kagandahang pisikal sa buong mundo. Hindi ko lang kayo iimbitahan. Uupo kayo sa kabisera ng aming mesa, katabi ko at katabi ng prinsipe. Gagawin mo yun? Hindi ba magagalit ang prinsipe o pagtatawanan kami? Baka nga hindi ka pa niya pakasalan kapag kasama mo mga pangit na babaeng tulad namin sa kabisera ng mesa. Kung ganoon kasama ang ugali ng prinsipe para insultuhin ang mga tiya ng asawa niya, ang gagawin ko, hindi din ako papayag magpakasal sa kanya. Buong buhay naming pinagtatawanan kami at ang ginusto lang namin ay kakaunting respeto sa lahat ng aming pagtatrabaho. Salamat, Nora. Ngayon ay panoorin mo kaming habiin ng bulak sa pinakamagandang telang nakita mo. Kaya ang 3 babaeng tagahabi ay nag-umpisang magtrabaho sa makina. Buong gabi silang naghabi. At kinaumagahan, halos natapos na ang buong kwarto. Nang makarinig sila ng mga yabag, naglaho sila. Ang Reyna ay binisita si Nora upang makita ang mga gawa niya. Napakagaling, Nora! Paano mo nahabi ang ganoong karaming bulaklak sa loob ng isang gabi? Magandang umaga, kamahalan. Hindi pa ako nakakita ng napakapinong bulak sa buhay ko. Buong gabi kang nagtrabaho kung ganon? Opo, kamahalan. Napakapino ng bulak at ang ganda ng pagpasok nito sa makina. Parang mahika. Nako, malamang ay napagod ka. Magpahinga ka muna. Opo, kamahalan. Salamat, pero pagkatapos na lang ng lahat ng aking trabaho. Si Nora ay di nagsinungaling sa Reyna at nagawa niyang itago ang sikreto ng 3 babaeng tagahabi. Nang umalis ang Reyna, bumalik ang mga babae at tinuloy ang trabaho.
Isusuot ko ang damit kong pulang sutla para sa iyong handaan. At isusuot ko naman ang aking berdeng sutla. At isusuot ko naman ang dilaw kong sutla. Ang tatlong babae ay ikinagalak ng labis ang imbitasyon ni Nora sa kanyang pagpapakasal sa prinsipe. Masaya nilang hinabi ang lahat ng bulak at pagkatapos ng linggo, ang 3 kwarto ng bulak ay napuno ng pinakapinong sinulid na nakita ng Reyna sa buong buhay niya. Hindi ako makapaniwala, Iha. Napakaganda nito. Kapuri-puri talaga. Salamat, kamahalan. Magiging masaya ako maging isang manugang, ang isang katulad mo na masipag at masikap para maging kabiyak ng aking anak. Tawagin mo ang iyong ina at gawin na natin ang paghanda sa kasal. Kaya naman, isang karwahe ang pinadala sa bahay ng ina ni Nora para dalhin ito sa palasyo. Sinabi ni Nora sa ina ang lahat tungkol sa mga babaeng tagahabi. Hindi ka naman seryoso sa pag-iimbita mo sa kanila sa kasal mo, hindi ba? Inay, nangako ako sa kanila. Huwag kang hangal, Nora. Paano naman matatanggap ng Reyna at prinsipe ang mga pangit na yon bilang panauhin? Inay, Magandang araw, kamahalan. Magandang araw din sa'yo. Tingin ko'y panahon na para ilista natin ang mga dadalo sa kasal. Mayroon ba kayong mga naiisip na gusto nyong imbitahan sa araw na iyon? Wala. Inay, may nakalimutan ka. Kamahalan, may 3 akong tiya na gusto kong imbitahan. Siyempre naman, Iha. Magpapadala ako ng tao sa kanilang tahanan para maimbitahan. Kamahalan, ang mga tiya ko ay malapit na malapit sa akin. Sila ang nagturo sa akin na maghabi. Gusto kong ako mismo ang mag-imbita at iupo sila sa aking tabi sa ating handaan. Sige, Nora. Gawin mo ang nais mo. Kaya, inimbita ni Nora ang 3 babaeng tagahabi kahit tutol ang ina niya sa kanila. Sa mismong araw ng handaan, bumukas ang mga pinto ng kaharian at pumasok ang mga babaeng tagahabi suot ang pula, berde at dilaw na sutla. Lahat ng tao ay tumingin sa kanila. Si Nora na may tumakbo sa kanila at yumakap sa kanila. Mga paborito kong tiya! Salamat sa pagdalo. Ipakikilala ko kayo sa pamilya ng prinsipe. Siya po ang aming Reyna, ang aming mahal na hari. At ito si Prinsipe Edward. Kamusta mga tiya? May mga upuan kami para sa inyo. Salamat. Napakabuti mo naman, mahal na prinsipe. Oo nga naman. Salamat. 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 Para sa lahat ng inyong tulong at lahat ng paghihirap at pag-aalaga niyo sa akin, hayaan niyong suklian ko ito kahit paano. Inupo sila ni Nora sa mesa at umalis para batiin ang ibang panauhin. Pagkatapos nito, lumapit naman si Prinsipe Edward para kausapin ang mga babaeng tagahabi. Sana po'y masaya kayong 3 dito. Masaya naman. Pero sana'y makasayaw ako. Pero pag naghahabi ka, hindi ka makasayaw. Bakit po? Tingnan mong mga magakong paa. Ito ang nangyayari pag gamit ang spinning wheel. At hindi ako makakanta. Bakit? Tingnan mo ang nangyari sa labi ko sa pagdila sa sinulid. At sana'y kaya kong tumayo sa hardin paggabi at makita ang mga bituin pero hindi pwede. Bakit hindi? Ang mata ko'y pagod na sa pagtingin sa maninipis na hibla. Malabo na ang paningin ko. Dahil ito sa paghahabi. Hindi. Nora, mahal ko. Paumanhin sa inyong dalawa. Ano yun? Pakiusap, huwag ka nang maghahabi ulit. Tingnan mong nagawa ng paghahabi sa mga tiya mong kawawa. Pakiusap. Pero... Mahal ko, gawin mo na ang lahat ng gusto mo, maliban sa maghabi. Ang totoo, hindi ko gustong maghabi.
Ang gusto ko talaga ay magpinta. Pues ibibigay ko sa'yo ang pinakamagandang mga pintura sa mundo. At magpinta ka lang hanggang gusto mo ito. Isa itong pangarap para sa akin, mahal ko. At may isa pang bagay. Pakiusap, hayaan mong manatili sa palasyo ang mga tiya mo. Matagal na sila nagtatrabaho at nagsisikap. Gusto kong mabuhay sila ng payapa at makapagpahinga dito. Edward, napakabait mo. Tunay kang magiting na prinsipe. At dahil dito, hindi na humawa kahit kailan si Nora ng spinning wheel para maghabi. Maligaya siya sa kanyang pagpipinta at ang 3 babaeng tagahabi ay nanirahan na sa palasyo kasama rin nila. Si Prince Edward at Nora ay namuhay ng masaya magpakailanman.